sa lahat ng asset para sa akin, dito ako pupusta. Alam mo ba na may 5 klaseng asset na pwedeng magpayaman sa'yo? Talaga? Ano yun? Pag-usapan natin to. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, kung sawa na kayo sa paycheck to paycheck po, I want to teach you today how can money work for you. Kahit ikaw po ay masa, pwede mo simulan to kahit ngayon na, okay? So pag-uusapan po natin ng 5 asset categories na pwede mong i-build na babagay po sa'yo, okay? Number 1 is what we call as paper asset, para siyang papel, okay? Ito po yung mga tinatawag na investment asset na nakapapel or digital form. Stocks, crypto, bonds, time deposit, mutual fund, REIT, Pag-ibig MP2. So in other words, bibili ka lang, mag-i-invest ka, pagkatapos nung kikita ka. Paano tayo kikita sa mga paper asset? Number 1, through dividends. Kung kumita po, like for example, sa mga REIT, nagbibigay po sila ng dividend. Pag kumita po sila, nagbibigay po sila on top of the capital appreciation or capital gains. Ang ibig sabihin po, like for example, pag bili mo ng stocks ng Jollibee, dating 200, naging 250, pag binenta mo, kumita ka pa. So dalawang kitaan po yan, pwedeng dividends at capital gains. At syempre naman po, itong kagandahan ng paper asset po, lalo na yung mga time deposit po niyan, wala kang ginagawa, kumikita ka. Ito na po yung tinatawag na passive income, money working for you instead of you working for money. Pero ang question, kanino to babagay? Syempre, babagay ito sa mga taong may pera. Okay, kung may ipon ka na, pwede ka mag-invest. Diba? Pero gaano kalaki ang pera? As low as 500 pesos, pwede ka na mag-umpisa, lalo sa Pag-ibig MP2. Ito lang tip ko po sa inyo. Kung ikaw, marunong ka magtiyaga, pwede ka pumasok dito. Pero kung nagmamadali ka, hindi to para sa'yo. Okay? Clear? Number 2, real estate assets or tangible asset. Ito na yung tinatawag na hard asset. Ito naman nakikita, nahahawakan, lupa, bahay, ginto, commodities. As a matter of fact, ang kagandahan po dito, there are 2 ways for you to earn money. Number 1, pagdating po sa mga bahay or let's say lupa or condominium unit, pwede mong paupahan. At number 2, may tinatawag na capital appreciation pagdating ng panahon. Pagka tumubo na po siya, kunyari binili mo 1M, naging 1.5, pag binenta mo yung resale value, meron ka pang kita doon. Sa ginto naman po, kikita lang po kayo through capital appreciation. Hindi mo naman pwedeng upahan, di ba? Ang pwede mo lang gamitin siguro sa kung nangailangan ka ng pera sa ginto, pwede mo siyang isanla para magkapera ka. Pag nagkapera ka, bayaran mo, mababawi mo ulit yung ginto mo, di ba? Sino naman po ang babagay po dito? Sa mga taong siyempre naman medyo may pera na, di ba? Siyempre pagbili ng property, kailangan po may pera na po tayo. Kaya nga tip ko lang po sa inyo, pag lupa ang binili mo, hindi yan tumatanda. Pero ikaw at ako, tumatanda. Okay, kahit maliit na lote lang sa probinsya, pwede ka nang maghintay, no? Importante meron tayo. Third asset, naku, napakaganda nitong session na ito. Sa lahat ng asset para sa akin, dito ako pupusta. Pupusta in the sense, dito talaga magpo-focus. Ito na tinatawag na business asset. Ito yung asset na pag na-build mo siya, steady source ang iyong cash flow. Halimbawa, maliit na negosyo, online store, franchise, di ba? Kahit sari-sari store, yan ang pinaka-best. Paano ba ito kikita? Siyempre, pag nagbenta ka, buy low, sell high, binili mong piso, binenta mong 150, di ba? Kikita ka. And then, at the same time, pag ikaw ay nakagawa na ng sistema, magkakaroon ka rin ng passive income. Like for example, yung kaibigan ko, yung nagbebenta ng mga kasaba cake, o ang dami na niyang branches. May kakilala rin ako, nagbebenta rin ng hotdog, ang dami rin niyang branches. So, grabe talaga, no? Kaya nga, maganda talaga ang negosyo. I'm sure marami po sa inyo gustong magnegosyo. Tama o mali? Pero hindi nyo alam, nakakatakot paano magnegosyo. Baka malugi, hindi ko alam. Pero may maganda akong balita. What if, kung matuturuan ko kayong magnegosyo, ako mismo, meron tayong gagawin na isang napakaganda ng programa na matuturuan kita, magagabayan kita from start to finish. Interesado ka ba? Pag interesado ka, type interested sa comment section. At tapusin mo to kasi sa dulo, meron ako i-reveal sa inyo na isang sistema na pwede kang mag-umpisa agad ng negosyo. Later, i-reveal ko. So, sinong babagay po sa pagnenegosyo? Lahat. Lahat na gusto talagang sumubok, lahat na nangangarap, basta may sipag, may tiyaga at tamang diskarte. Alam mo, sa halagang 500 pesos, pwede ka na talaga mag-umpisa dito eh. Alam mo, tip ko lang po sa inyo, kung marunong ka talaga magnegosyo, pera ang lalapit po sa inyo. Napakadali po talaga. Pang-apat po na hindi masyado napapansin,
na asset is collectible asset. Ano itong mga collectible asset na kakaibang investment to? Itong pang matagalan at pang mga siguro may mga konting ipon na. Sneakers, o ito, bags, watches, vintage collectibles, or if not arts. Diba? Yung mga yun. Ang kagandahan dito, nag-appreciate to over time. Diba? Binibili mo dati, let's say 1,000. Ngayon, magiging 5,000. Naku, may kakilala nga ako. Bumili siya ng painting. Binili niya na ng 150,000. After, I think, 10 years, naging 3.5 million. Grabe, diba? Like for example, sapatos ng mga Jordan 1 na limited. Naku, pwede mag-double and triple ang mga presyo na yan. Ang tip ko lang po sa inyo, no? Pwede ka mag-invest sa mga ganyan pagka, syempre, may ipon ka na. Pang-5 naman po. O, ito na. Siguro ito'y para rin sa lahat. I do believe, ito kahit na may pera ka o wala, pwede ka mag-umpisa. Ito yung tinatawag natin intellectual or personal asset. Ito yung pinakamura at pinakamahalaga. Ano po yung personal asset na sinasabi mo, Chinky? Skills. Kaalaman mo, knowledge. Brand mo. Yan yung mga yun. Ikaw mismo. Magaling ka ba magbenta? Magaling ba magluto? May talent ka ba kumanta? May talent ka ba sumayaw, umacting? Diba? May talent ka bang maging content creator? Nagigets mo? Ito yon. Kikita ka. Paano? Ito lang. Royalties, sweldo, coaching fees, brand deals. Sinong bagay dito? Lahat. Lalo na sa masa. At alam po naman natin, ang dami pong mga masa katulad ni Kong TV, ni Mimiya. Diba? Ang dami po sila, si Joe Marie ng TikTok na nag-affiliate marketing. Dating, syempre, nagsimula sa payak, simpleng buhay, kapos, pero ngayon maginawa na. Andito, hindi mo kailangan ng pera, kailangan mo talaga matuto. Kailangan humble ka. Ang pinakamagandang puhunan mo dito sa ganito, intellectual at personal asset, yung laman nasa ulo mo. Kaya magbasa, mag-aral, matuto. Gamitin po natin yung cellphone and technology. Katulad ng YouTube channel na ito. Ito ang YouTube channel na pag matuto ka, in-implement mo, pwede kang umasenso at umunlad at yumaman. Agree? Kaya kapatid, again, what are the 5 assets? The number 1, paper asset. Number 2, real estate asset or tangible asset. Number 3, business asset. Number 4, collectible asset. And number 5, intellectual and personal asset. As I promise you, kung gusto mo talagang matutong magnegosyo, meron akong gift po sa inyo. Meron po akong regalo po sa inyo. Meron po akong ginawang isang technology, isang AI that can help you to get started in your business. Pwede kang mag-umpisa agad ng negosyo sa pamagitan ng AI or artificial intelligence. Bibigyan ka ng idea kung paano mo gagamitin yung idea mo para maging isang negosyo. Kung interesado ka, na ibibigay ko po sa inyo ng libre itong AI technology na ito na free. Type AI Nego in the comment section or check the link na lang below para maibigay ko po sa inyo so you can get started. Maraming salamat po. Sana naman nakatulong itong episode na ito. Check nyo kung nasaan kang asset na babagay at i-comment mo na rin sa comment section. Don't forget to follow and also subscribe. Tatandaan itong channel na ito parating sinasabi, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.